What's up? Welcome back sa aming channel. For today's episode, we will talk about pag-ibig. For the episode 59 of Lilac Lounge, the podcast. Hey, Hello! Hello, good afternoon everyone. You are hearing and watching us again over the Lilac Lounge, the podcast. For today's episode, ang pag-uusapan natin, dahil nga February is Pag-ibig Month. We will talk about the love, lahat ng eksena, lahat ng naalala namin na kwento na may kinalaman sa pag-ibig. Umpisahan natin ang kwento. Kayo ba, sa buhay natin na magkakaibigan, ano na yung mga masasabi ninyo na kwentong pag-ibig na nakita ninyo, na witness ninyo, or even yung naranasan ninyo? Ang age, di ba? Yung kwento ni nanay at ni tatay. 17 si nanay, 19 lang si tatay. Nagtanan sila. Nagsimba lang si nanay, no, kasama yung pinsan niya. And then si tatay, ayun, pinauwi yung friend ni nanay, sinama na sa Salinas, doon niya sinama. May tiyuhin kasi doon si lolo kapatid. So doon niya tinanan. Di ba parang ngayon at young age, di ba parang 17 at saka 19, hindi nila naayang mag-asawa or hindi pinapakasal muna. Pero sila pinakasal naman. Hanggang ngayon, together pa sila. And magpi-53 years na sila this April 2. So, syempre, hindi naman perfect din yung relationship. Andun pa rin yung love and hate. Hindi naman maiwasan yun. Importante lang yung love din. Ngayon, parang kami magkakapatid, di ba? Sabi nila, di ba, merong advantage at disadvantage yung maaga nag-aasawa. Kasi syempre, hindi ka pa stable, no? Hindi mo wala pa kayong source of income. Pero nakasurvive naman. Sa biyenan ko naman, 56 years na silang kasal. Malimit magtalo, mag-away hanggang until now, pero nasa-survive pa rin nila yung, kumbaga, yung compatibility nila as mag-asawa. Nagagampanan pa rin nila yung role nila as husband and wife. Nabibigay naman pa din naman nila yung love sa isa't isa. Although, yun nga, syempre, pag maedad ka na kasi parang sinasabi nga, di ba, wala nang love yan, companionship na lang, or parang gano'n, nababawasan na daw yung sweetness ng dalawa. Pero nakikita ko naman na maganda pa rin yung relationship nila. Kaya nakaka-proud din naman bilang manugang. Sinabi Hindi sa akin naman- before yan, nung wala pa akong asawa, nung bata pa ako at wala pa akong relationship na, yung ganon. Ang sabi ko, gusto kong mapangasawa katulad ni tatay. Yung ganon. But it doesn't mean na sweet sila sa isa't. Hindi sila yung typical. I'm not sure, kasi siguro baka yung generation nila, walang ganon. Walang sweetness, angilan, pero mahal nila isa't isa. Yung tatay mo, nung bago-bago tayong palaboy lagi, yung naglalaboy, tapos anong oras ka na nauwi, hindi kaya nakurap tatay mo. Parang super strict, 'di ba si tatay? Super. Ganun ang ano niya, yung ano yan, may facial expression niya palagi Oo. pagka Sabi nga namin, malayo kami sa parents namin. Kasi like si nanay, hindi naman kami yung close talaga na, nay, may problema ako ngayon, usap tayo. Wala kami Open. ganon. Hindi kami Hindi close. masyadong open. Si tatay, ganun din. Si tatay parang, dahil disiplinarya ng pamilya namin, pagka laging takot. Ang love story kasi, grupong ligaw. Magbabarkada nila tatay, nanay kasi magkakapatid mga babae So yung mga tropa ni tatay, grupong ligawan ba? Doon nag-start yung love story na. Hindi namin nakitaan ng yung nagiging showy sa amin kung paano yung love nila sa isa't isa. Hindi ganon. Kaya pag may nakita kami ganon, awkward sila. Or pag nakita namin sila na kunyari, magtabi lang, pipicture, aakbay, awkward sila Ew. noon. Cringe. Awkward yon. Nung nahalongkat ko, minsan, ang hilig nila magsulatan. Silang dalawa. Oo, may mga nakita akong mga love letters. Tapos si tatay dati, nung nag-work siya, hindi siya nawawala ng Valentine's card. Siguro dahil may nagpapa-order sa trabaho. Anything na sweetness, hindi Showy. nila pinapakita sa amin. Public Kasi yung awkward yon pagdating sa amin. Ngayon kasi, makikita mo pa rin the usual angilan, wala pa ring sweetness. Pero makikita mo na mahal nila yung isa't isa dahil ganyan. Tay, pupunta ako sa ganyan. Sinabi mo ba sa nanay mo? Nay, pupunta ako sa ganyan. Sabihin mo muna sa tatay mo. Nagpaalam ka na ba? Ba't hindi mo, ganun naman sila. Kumbaga lagi nilang iniisip yung isa't isa. Ganun naman yung love nila for each other na hindi nila nakakalimutan na may asawa sila. Yung parang pag may, kumbaga kung merong desisyon,
laging merong dapat say Consent. na. So nakita namin na iba pala yung love language nila. Ang ilan dapat. Pang 8 Yun na yung love form of language. love nila. Yung Yun, oo. mag-asaran, mag-anuhan. Saran. So, siguro the usual dun sa generation nila that time na hindi naman ganun ka showy, Nanay diba? at tatay ko. Di ba nga, minsan ko nang nabanggit na ang nanay ay katulong. Si papa ay estudyante. Pinadala sa Cavite dahil taga Aklan sila. So, pinag-aaral dito ng magulang at ng tiyuhin. Si papa, noong pa man malandi na. May Ang diin. jowa pala, Hindi talaga ang term. si papa nung una, is yung kasama ni nanay sa trabaho, katulong din. Ngayon, si katulong, actually, ang pangalan ay si Aling Flor. Si Flor Anya ay nalipat o kung saan man napunta. Sa ibang Lumipat destino. Oo, so ngayon, di Naiwan si LDR si nanay. Papa at si Aling Si Flor. Flor. Best friend yan si Flor, ha? Noong pa man uso na talaga ang ang beshi. Best friend. Oo, pero ang nanay ko, noong pa man, type niya na talaga si Papa. Eto na, ang galawan. Best friend, inutusan niya na, best friend, yung sulat ni Boy, padala mo sa akin, yung mga love letter. May ganun. Malaon, sige, sulat-sulat. Nung malaon, Hindi na Hindi na- binibigay. hindi na binibigay ang sulat. Si nanay Nabali ka, ang tulay. Yan na pala ang didiskarte. nabali ang tulay. So, nung taon, si nanay na nagpapakita ng motibo. Gusto makakita ng embutido. So, ayun na nangyari. Hanggang eventually, ang tatay ko, doon na na-develop kay nanay. Kasi mas malapit ka naman ng nanay. Kung nakita mo ba naman, wala na yung jowa mo, nasa ibang lugar na. Doon ka sa malapit. Oo nga. So, ayun na. Convenient. Doon na lumabas si Emperatrice. Yeah. Ang aga lumabas. Oo. Kaya naman ang mga lolo at lola ko nung galit na galit nun sa nanay ko kasi nga nag-aaral yung aming anak kundi dahil sa iyo. Tapos, Oo. So nung lumabas daw ako, nakita, bouncing baby. Wow. Ang aming Cute. unang apo. So yun. Kahit ikwento mo yun sa nanay ko, kahit gulatin mo, alam na alam niya ang ganyan-ganyan detalye. Yung tatay mo, anya, naku, nasunod ko yan. Proud. yung typical na nababali ang tulay, di ba? Sabi, laging Oo. ganun. Kaya nananatiling magkasama ang nanay at tatay ko is dahil na rin talaga sa nanay ko. Nanay Nung mo. sinabi niyo, mahal ko ang tatay ninyo, as in talagang mula kuko niyan hanggang dulo ng buhok. Kahit anong gawing kalokohan ni Papa, mahal ko ang tatay niyo. Anong gagawin natin? Yeah. Gagawin namin. Madaming level eh. Mas Diba? matanda rin yung babae kaysa dun sa lalaki. Ako ba yan? And then, hindi naman ganun kalaki yung age gap nila. Hindi ko alam kung 5 o 3 lang. Boyish yung babae. Tapos yung lalaki, religious. Magka-opisina sila. Tapos si babae, hindi niya pinapansin yung si lalaki dati. Kasi nga, mas bata. Tapos parang, hindi ko type yung mga ganyan. Pagpapasok siya, meron yung pagkain sa morning sa kanya, sa table niya. Hindi niya alam kung sino nagbibigay. Everyday may sandwich, may puto. Hindi niya alam kung sino ba nagbibigay nito sa akin. Yung pala, si Tito, yung lalaki, may gusto na sa kanya. Kaso hindi mo makapagpaano kasi nga natatakot. Pinapa-order pala siya. Bayaran mo na lang. Parang nagtitinda pala. Si girl, inano niya si boy, parang sinundan niya. Medyo may edad na siya kasi 37 na siya noon eh. Nag-ano na rin siya na maghahanap siya ng partner o ganyan, o hindi na rin siya umaasa. Tapos dumating nga tong boy na ganoon. So parang na-curious din siya, ano bang ginagawa nito? So sinundan niya, after office, diretso sa simbahan. So parang everyday, kada office, doon nagsisimba. Sabihan ako, napaka-religious naman to. Parang hindi ganun yung mga type niya eh. Kasi sa volleyball, nag-ano siya. Basta boy siya, siyang kumilos din. And bossy, parang ganoon. But eventually, kasi pinagpipray niya daw kung sino yung bibigay or ganyan. So in the end, naging sila. Tapos nung nag-asawa sila, sunod-sunod yung anak nila. So until now, parang mas dominate yung babae. Tapos yung lalaki, tahimik lang, pray lang din ang pray. Siya, naging religious na rin dahil dun sa lalaki. So nakakatawa lang kasi ngayon, nagkaroon sila ng panganay na babae, tapos 3 lalaki. And yung panganay na lang anak na babae, pumasok na rin sa religious life. Although nalungkot sila nung una, kasi syempre nag-iisang babae, yung ina-expect nila mag-aalaga sa kanila, at magkakaroon sila ng apo. Pero in the end, parang hindi, kasi pumasok sa religious life yung babae. Kasi na-realize na parang, okay, yung mga anak na yan, pahiram lang sa atin ng Diyos.
So, wala tayong karapatan kung ano yung gusto nila at pigilan sila kung ano yung gusto. So, iyon. So, ngayon, happy naman sila doon sa pinili ng anak nila. Natanggap na rin nila nung una. Pero nung una, parang ang bigat doon sa loob. Ang sakit. Pero, sino ba naman sila para, no? Kay si Lord naman yung pinagsisilbahan ng bata. So, ngayon, together pa sila. Parang 25 years na sila eh. Nag-silver anniversary nung December. So, together pa rin. And iyon na, nakakatuwa kasi late na sila nag-asawa. 39 na yung babae, tapos 35 yan lang yata si Tito. So, Problema kasi nga doon sa may edad 39, na, 35. May problema ba tayo lalaki. doon sa 39 nag-asawa? Hindi kasi di ba, 30, parang hirap na mag-anak. Pero nung nag-anak naman, Okay naman. sunod-sunod, every year yung sunod-sunod yun, nakunan pa nga siya eh. Kasi nga humahabol ba? Humahabol sa ano. Wow. Oo. Galing, So no? ngayon, happily Ah, married pa rin sila and masaya naman at malalaki na rin yung anak. Kwento naman to ng ibang lahi at saka ng Pilipina. Ah. Mm-mm. Oo. So, lalayo pa ba ako? mm. Yung best friend ko rito ang asawa niya is Pakistan. So, nung dumating ako rito ng 2006, talagang kaaway ko yung Pakistan na yon. Kasi nga, pag nawala si Isabel, wala lang best friend. Mm. Ayan tayo, Wala lang Filmer kalab, Alipayo kasama naman to sa eh. labas. 2242 eh, no? Oo. Kasi nga, feeling ko, ay, hindi tatagal kasi ibang lahi, ganyan-ganyan. Pero now, as we speak now, 19 years na sila. Hanggang ngayon, sila pa rin, Together. hanggat nabulog na yung Pakistan. Ito yung sinasabi namin na hindi lahat ng mga Filipina, after sa pera, di mga afam-afam pag ibang lahi, para umahon ng Pero buhay. naman matitino Hindi. talaga. Oo, kasi parang si Isabel, maayos naman ang pamumuhay nila eh. Pero sa kanya kasi talagang tinamaan talaga siya. Kahit man siya nga aminado, ewan ko sa ibang lahi, si dami-dami ng ibang lahi na nanliligaw sa ganda, nanliligaw sa akin. Diyan talaga siya nahulog. Kasi talagang si pursue siya nung lalaki. Ang mga Pakistano pa naman, pag yan na in love, ay talagang babantayan ka niyan 24/7. Ibibigay niyan sa'yo lahat. Grabe sila magmahal. Masaya lang ako na after namin parang asot pusa, talagang nahihirapan si Isabel noon. Pero nung naipanganak yung kanilang anak, sobrang gwapo na ako yung ninang na nag-iisa, malas naman. Parang alam mo yun, parang natanggap ko na rin na mahal talaga ni Isabel eh. Iba Somehow, na. kasi may perception na medyo naisumpa yung Pakistano na yun, na lagi na lang may nangyayari sa buhay nila, walang katapusan, mga malas na ano. Hanggang ngayon, hindi tumitigil si Isabel. Kasama niya pa rin yung ano na yun. Talagang, kumbaga, humahangga na hanggang kung ano mang lahi ninyo at saka yung sa edad ninyo, wala sila talaga. So Yun. yung love naman niya, iba naman ang culture, ibang lahi, ibang ano. Oo. Kabayo Ika. naman to. Aminado siyang bakla talaga siya. Mm. Pero gusto niya kasing magkaanak. So, ang nangyari, meron siyang naging friend na may gusto sa kanya. Madaling salita, nag-ano sila, nag-boom. Mm. So, nag-test si babae. Si babae, in fairness. Sabi nga nung friend ko rin, dirin-diri siya, pero dahil gusto niyang magkaanak, at saka gusto niyang, alam mo yun, yung tatay niya kasi, pinipressure ka, sige magbakla ka, pero bigyan mo ako ng apo. Parang yung kasi yung kasunduan. Sige na nga, pagbibigyan ko kayo. So, ayan na, nagkaroon na ng anak. Ang nangyari, parang kahit bakla ka, tanggap kita eh. Mahal din Parang, siya. hindi, oo. Tanggap. Na-realize kong bakla na, ano pa ba gugustuhin ko? May instant family na to eh. Parang kinalimutan niya na lang kung ano yung gusto niya. Parang inisip niya para sa anak ko, para sa pamilya na gusto ko. Parang kinalimutan niya, sige, hindi na ako magbabakla. Parang ganon. Ni-try Pinanindigan niyang niya. talagang magpaka-straight para lang do sa bata. So, Mm. yun. Yung mga hindi mo typically naririnig, pero ayan, yung mga ilan sa mga Gusto alam mo ko. yan. Paano natin Oo. masasabi na compatible ang couple? Or is there such thing as compatibility? Yung perfect na perfect, wala sigurong ganon. Wala Yung talaga. compatible kayo sa ibang bagay na sobrang importante, katulad ng values, yung pagkakaroon niyo ng tiwala sa Diyos, napaka-importante yan. Mhm. Oo. Maaaring hindi kayo pareho sa ibang bagay, pero doon sa pinaka-importanting bagay, dapat pareho kayo. Pareho Correct. kayo naniniwala sa Panginoon, Correct. pareho kayong mapagmahal sa pamilya, at pareho kayong naniniwala na kung sino ang magloko, tapos tayo. Na Mhm. hindi issue sa atin na okay lang mag-cheat, patatawarin, hindi. Pareho tayo ng values na pag nagloko ka, may problema tayo. Yun. Pag nagsinungaling ka, may problema tayo. Kahit na nga hindi ganun ka natatawa sa joke or hindi kayo parehong jolly or seryoso yung isa naman comedy,
Pero sa ibang bagay, nagkakasabay kayo. Deserve Yun, yung kayo, sabi yeah. oo. Oo, tsaka yung pareho kayong pananaw sa buhay, di ba? Mahirap naman kasi kapag yung isa, hindi eh. Hindi Opposite kayo naman na Align, oo. nagkokontrahan. Hindi maganda yun. Mm. yung So plano nyo. parang, sa plano, kung may plano talaga, di ba? Di ba na yung isa Uy, na parang ano sa buhay. may plano talaga. May plano po ba kayo? Ayun, eh kung wala, eh, hindi kayo compatible. Ikaw lang pala nagpaplano mag-isa na gusto kayo mag-asawa, hindi naman pala yung isa. So parang ang sinasabi natin na ang compatibility is yung alignment ng mga Palitan naman ako. ng gusto nyo sa buhay. Not really plan eh. So parang Talaga ang ako. alignment kung ano yung ginugusto nyo sa bawat importanteng bagay sa inyo. For Na may example, kinalaman sa mga buhay-buhay oo, talaga. kunyari kung boyfriend-girlfriend pa lang kayo, importante sa akin ng magpakasal, siya pala hindi. Paano na? Dapat malinaw yan, oo. So, number one kasi yun eh, di ba? Kumbaga parang may natanong ako niyan before eh. Sabi ko, paano kapag nagpakasal kayo? Kasi ganito, ganyan, ganyan. Sabi, wala, hindi pa naman namin iisip yun. Sabi ko, saan papunta? Mm. Di ba parang, So, talaga na. di ba? Kasi saan papunta? Kung sakaling hindi papunta ng kasal, napag-usapan nyo ba na ang kayo ay hanggang dyan lang? Ano kayo? Parang cute-cute lang to? Dapat malinaw yung pareho kayo ng direction, pareho kayo ng kung ano yung gusto sa buhay. Kung paano yung regards natin sa family. It happened to that person. Nakita niya na parang hindi ganun ka-importante yung pamilya. Sabihin natin hindi naman sa hindi importante. Kaya lang, nung time na nakasama niya, tapos kasama yung family niya, parang wala siyang pake na nandun yung pamilya nung babae. Meron silang argument. Di ba ibig sabihin, palampasin muna natin yung ganito habang andito yung pamilya ko. It's your respect to my family and myself also. Kung feeling mo, mas importante itong argument na to kaysa dun sa pamilya na nandito sa harapan mo, may mali. Di ba? Kasi sa akin, importante ang pamilya ko. Importante na nakikita ng pamilya ko yun, na ayos tayo. Importante din nakikita ng pamilya ko na okay ka. Kasi ginajudge ka ng family ko how you will treat me kapag ako na lang, kapag tayo na lang. So, nangyari yon. Ang importante talaga sa isang relasyon, yung alam ng bawat isa sa inyo, yung decency. Yung mga personal ninyo, Mm-mm. kahit pa sobrang gigil na gigil ka na at may ibang tao, Yeah, itago mo, exactly. ipagpaliban mo muna. Mhm. Pag Kasi, uwi na lang sa bahay, o kayo na ang lang awkward mag-usap. niyan. Paano kung pamilya pa, mag-aalala pa yon? Ano ba yung napangasawa ng anak natin? That's true. Bakit barumbado pala? Ay, Mm-mm. bakit gano'n ang ng manugang natin? Salbahe pala siya. Mm-mm. Di ba parang ikaw, kasama mo ang pamilya mo, ang mafe-feel mo doon, ano kayong naiisip nila? Ano kayong naiisip nila na ginagawa sa akin ito kapag kami na lang dalawa? Di ba parang hindi siya okay. So it matters na talagang totoo yan na dapat approve sa family mo yung magiging partner mo in life. Diyan naman nakuha nga doon sa, 'di ba, malimit sa mga Indiano is arrange yung marriage. Mm-mm. Recently meron akong kasamahan na in-arrange lang sila. Ngayon, tinanong ko siya, kamusta naman ang buhay mag-asawa ninyo? Masaya ka naman ba? Kasi nung huli, stressful siya eh. Okay. Ang dami niyang obligasyon bigla. Kasi from bachelor, ngayon kailangan niya isipin kasi dalawa na sila rito mag-asawa. Yung bahay hindi pwedeng maliit lang. Dapat sarili niyo. Correct. Tapos, syempre, yung visa niyan, dapat dapat sa'yo. Yeah. So, ibig sabihin bigla na doble gastos niya. And at the same time, ang babae hindi sanay sa maliliit na lugar lang. Dahil ang pamilya pinagalingan niyan, village ang mga bahay, kumbaga. Mm-mm. So, pero sabi niya sa akin, walang okay lang, yung mga ganito, huwag ka mag-alala sa akin. Ay, parang gusto kong marinig na, kasi in-arrange lang kami. Pero hindi pala, kumbaga sa kanila, yung pinili ng magulang namin, kahit pa nakikita mo akong stress, pero masaya naman kami. Masaya ako na mabait yung napili ng magulang ko para sa akin. Yung ganon. Oo. So, mainam din talaga na minsan talaga may intervention ng magulang na kilala yung pamilya. Yeah. Sobrang totoo kasi ako naman hindi naman kaila sa inyo. 'Di ba yung previous relationship ko na known between yung ngayong may asawa na ako. In between noon, alam niyo naman may mga date ako. Yun, may mga understanding pero never kung in-out or hindi ko pinapakilala sa pamilya ko hangga't hindi ako sigurado. Kumbaga sa akin, sasabihin ko na relationship to kapag okay na ako. Yun na nga, di ba, nabanggit ko na meron kong kaibigan sa Baste, tropa ko. Pareho sila, tropa ko. Si lalaki,
talaga namang ano ng college, kumbaga parang nung time na yun, as in, ang gwapo niya, para siyang si Richard Gutierrez na medyo lumiit lang, parang ganon. So, ginawa niya yung isa sa tropa ko. So, hindi na mapipigil, kasi nga, jowa na. So, ang nangyari, kung naging magjowa na sila, may nangyari na syempre, kung anong ginagawa ng magjowa. After nun, parang dinabangan na si lalaki. Wow. Parang tapos, tikim na uli sa iba. Wow. Naligaw na uli ng iba. Hindi siya na-satisfy. Hindi, gwali talaga kasi. Kumbaga parang alam niyang gwapo siya eh. Kasi ang dami talagang, Okay. kumbaga yung babae, parang sa iyo ko ibinigay ang ano ko, mga ganon. Pero hindi pa namin alam yon. Nagkalabasan na lang nung nag-inuman na sa bahay, sa likod bahay. Kaya ang bahay namin, ang likod bahay namin, marami eksena dyan. Mm-mm. So, nung nagkalasingan na, doon na lumabas. So, ang nangyari is, nagwala talaga si babae dahil yung sobrang kinimkim niyang sama ng loob na after mo kong ligawan, kasi talaga, ayaw niya sana. Eh kaya lang, sobrang kulit ng isa, kasama pa sa klase, pagkaklase, tapos tropa, wala ka ng talagang nung nalasing, talagang inano niya lahat, apakawalang hiya Lumabas. mo. Binigay ko sa'yo ang parang ikaw ang nakauna, something to that, Mm-mm. So, syempre, galit na galit kami sa lalaki. Sa sobrang gigil talaga nung nabuhat yata yung kung ano na iba to, nagamit namin sa bahay. Hanggang ngayon yata, hinahanap pa ni nanay ang sandok niya. Kasi nga, doon nagwala. Pero, Saan nawala kapag yun? naiisip ko siya, oo, dahil sa pag-ibig, may nasaktan kasi. Yun yung mga eksenahan talaga na kapag nasaktan mo ang isang tao, kakalimutan niya kung yung pagiging disente niya, makakalimutan mo talaga kasi merong nanakaw sa iyo eh. Pero after naman nun, it turns out na yung mga babaeng naging ex nitong lalaki na to, na tropa ko, na matulis, magaganda buhay. Yung mga naging asawa nila, eksakto na hindi katulad nitong kaibigan namin. Mm-mm. Opposite, mga responsable, mga loyal, Good alam mo karma. yun? Oo, Buti na correct. rin. Oo. Mm-mm. Kaya nga, meron kaming running joke na, tingnan mo yung mga naging ex ni Tutut. Ang gaganda ng buhay. Mm-mm. Tapos sabi naman ni Tutut, sabi sa inyo Salamat. buti na lang hindi kayo ang naging asawa kasi mapapasama talaga buhay niyo sa akin. Aminado siya. Yung ganun. So, ang parang noon pa man talaga tumatak sa utak ko. Ito yung mga klase ng lalaki na hindi ko talaga ever jojowain. Kaya di ba na yung nagpunta ng Dubai yon? Di ba yung sabi ko sa'yo na parang umuora? No. No! No! Parang yung yung ganda ng mukha, yung gwapo, may hangganan yan. Eh, kasi doon tayo sa talagang paninindigan ka. Sabi naman siya, ibang mukha naman to ng pag-ibig. Mm. Ang eksena, matagal na silang magjowa. Nung college kami, kilala ko na yung jowa, yung boyfriend niya talaga. Si boyfriend, nung nag-graduate na, nagtrabaho na, kami nasa college pa, nag-decide na mag-abroad. So, syempre, LDR na sila. Ngayon, eto si babae, syempre, school, ganyan, merong nakilala na common friend ng common friend. So, Mm. parang nade-develop siya na hanggang naging MU. And then, yung pagiging MU, parang lumalalim na naikukwento ng friend ko na sa amin na parang, parang naguguluhan na siya ngayon, mami. Nalilito na siya kung kanino siya. So, dumating yung time na nalaman na nung lalaki na nakikipag-date na, or syempre, may nagkukwento na rin siguro, nakikita. Biglang umuwi si lalaki. Kasi halos magpakamatay sa Saudi talagang tatalon eh. Parang hindi raw siya makapagtrabaho dahil paano ako makakapagtrabaho, makakapag-focus kung yung babae na siyang dahilan kung ba't ako nagsusumikap is maaagaw ng iba. Ang ganda ng kwento na yun. Doon kami minsan sa bahay nila Mamang, si Mamang pinupunta namin, naalala ko talaga yung wisdom sa sinabi niya. Sabi niya, alam mo, kasi open din si friend ko doon sa mami niya. Alam mo, sa totoo lang, ako rin nahihirapan. Kasi syempre, anak ang turing ko doon sa boyfriend, mabait na bata rin naman yung pangalawa. Disente rin. Parang ang sabi niya, alam mo, sa totoo lang, sana na nga lang masama ugali ng isa para madali magdesisyon. Pero parehong mabait. So, sa babae pa rin, nasa anak pa rin niya ang desisyon. Kaya naman, nung dumating si lalaki, at saka yung, pinapili na talaga. Sino ba talaga? Talagang dumating sa punto na yung friend ko na yung sobrang nahirapan. Pero eventually, na-realize niya na, hindi, dito ako sa lalaki na andyan noon pa man. Kasi ang katwiran niya is, yung ditong bago, nakaranas siya ng ibang adventure ba? Kasi yung lalaking isa, parang typical na, ano lang ba siya, traditional ba? Traditional.
Masyadong mama, gentleman. Mm. Parang hindi pa siya nakaranas ng kakaibang timpla na hindi Adventure. niya nararanasan sa Mm. yung gano'n. Nagigets niyo, no? So, Mm. parang Mm-mm. feeling niya na-boring siya sa isa, masyado na siyang kampante na, hindi ako magpapalit nito. Mm-mm. Ano lang 'to sa'kin. Pero dun sa isa, may ibang naibibigay na adventure, eh. May ibang dating. Enjoy. Na siya Nag-enjoy doon, parang siya. na-overwhelm Oo. siya. Mm. Pero ngayon, Nag-experiment siya. oo, Pero siya oo. So nag-experiment ngayon, iba ang naman. suma total niyan, ang pinili niya is yung boyfriend niya talaga. So now the story is, masaya na silang namumuhay sa Canada. May dalawang ayan. Ito na lang. Sige, Cut mo na kukwento 'to. ko yung kaibigan ko rin, office mate ko sa doon dati. Nagkakilala kami noon, single pa lang siya, boyfriend-girlfriend pa lang siya. Bago pa lang siya sa office namin, ikakasal siya. Siguro in 2 months, ikakasal na siya doon sa boyfriend. 1 month before, kinol off niya yung wedding doon sa lalaki. Kasi nahuli niya na merong babae, na merong iba. Yun. So, kinol off niya yung wedding. 1 month before, church wedding, kinansel niya lahat. Kaya laging running joke sa amin, yung Filipiniana, kasi Filipiniana yung wedding gown niya before, na hindi nagamit at all. So parang lagi na, anong team natin sa Christmas party? Ayaw nyo ba ng Filipiniana para may magamit yung isa? Yung mga ganyan. So, Saan ba? naging Hindi na running joke sayang. yun. Kasi, as in, hindi na Hindi na nagamit at all. isuot, eh. Until na, wala na siya. Mm-mm. So ngayon, 1 month before, na-cancel. Nahuli niya yung lalaki na merong babae. Dahil IT nga kami, so ang dami naming means para ma-check ang dami naming connection para ma-check yung location, kung tama ba yung hinala niya, kasi sabi nandito raw, ganyan. Bottom line, tama lahat. Na-check niya dun sa isang network, nakita na nandun yung lalaki, ganyan. So, na-confirm. Totally called off. Hiwalay. Eventually, naging sila rin ulit. Naging sila, siguro, dahil nga matagal na silang boyfriend-girlfriend, na bago ikinasal, may nangyari, naghiwalay, tapos siguro dahil sa katagalan, dahil mahal naman nila siguro yung isa't isa, naging sila ulit. Nagpakasal eventually, pero hindi na nga nagamit ang gown. Parang civil wedding yung nangyaring kasal. Pero during the marriage, talagang minsan sinasabihan na namin yung babae na, tama na. Yung parang, kasi grabe na yung lalaki, gumagamit. Gumagamit yung lalaki, may bisyo pa, nagsusugal, walang Ay, ang trabaho. dami. Yung Ang babae, dami yung niyang, kaibigan oo. ko yung nagtatrabaho, Provide. nagpo-provide lahat, tapos may anak pa sila. Tapos ganun pa. Kumbaga parang ang gagawin mo na nga lang, bantayan ng anak natin, pero hindi mo pa magawa kasi nga dahil may bisyo ka. Ninanakawan pa siya. Kunyari, for example, meron kaming outing. Di syempre, dapat may baong ka. May baong kang pera. Bigla na lang umiyak. Pagkakita niya sa wallet niya, walang laman dahil kinuha ng asawa. So parang siya, yung Grabe. iyak niya na not because wala siyang baon today, wala siyang mababaon dahil overnight tong outing namin, yung ganyan. Ang iyak niya, yung parang hindi niya ba naisip na kailangan ko to? Yung Oo. ganun. Yung parang Mm-mm. Yung sarili niya lang iyak na iniisip niya. may pagod na talaga. As in, naawang-awa kami. Tapos meron pa kaming sinasabi na, bakit hindi ka umalis dyan? Ano ka, hindi, hahanapin din ako niyan kasi ganyan-ganyan. Kumbaga sabi, ang dami namin binigay na option. Kung natatakot ka dahil sa security mo, dahil hahanapin ka pa rin yan, ganyan, pumunta ka ng condo, dahil yun, pag sa condo ka nakatira, at least may security, hindi yan papapasukin, mga ganon. Lahat ng option binigay na namin. Hindi niya kinagat. Lahat. Gina-justify niya lahat. Kahit kami mga kaibigan niya, napagod na rin kakasalita sa kanya na kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi niya naman hiwalayan yung lalaki. Mahal niya talaga. So parang napag-usapan namin ng kaibigan ko, sabi ko, alam mo, kahit anong sabihin natin dyan, kung mahal niya talaga yung lalaki, kahit anong ginagawa pa nung isa, wala tayong magagawa eh. Wala na tayong kalaban-laban dun eh. So it so happen, parang gano'n na nga. So kahit hirap na yung babae, yun yung talagang unconditional love na binigay ng babae. Kasi kahit anong pahirap na binigay sa kanya talaga, tinanggap niya lang yung lalaki. At until now, sila pa rin. Yung best friend lang ng kuya ko. Ang kakaiba kasi yung kaibigan ng kuya ko, magpinsan sila Oo. na nag-asawa. Mhm. 'Di ba? Buo, Sa atin pinsang bawal buo. 'yon kasi dahil pinsang buo, Oo. magkapit-bahay. Okay. So, parang syempre against nung mga parents kasi parang
Hindi pa pwede kasi 'di ba sabi nila kapag Oo nga. magiging Sa amin abnormal din yung meron anak ganyan, oo. nila. Nag-asawa sila, nagkaanak, normal na ng anak nila. Oh, that's good, ah. Malalaki na ngayon. So far, okay naman. Pero kaiba lang kasi 'di ba tayo talaga nung una. Pero pinaglaban nila kasi mahal na isa't isa eh. Kahit na magpinsan. Ah, Pero yun nga. me and you against the world. Oo. Mhm. Doon Kasi, tayo sa kasi lahat 'di ba freedom. against talaga dahil hindi pa pwede. Love wins. Love wins! Talaga, Yeah. na meron akong friend na, yun na nga, pupunta ka sana kaming SM. Habang kami nag-aabang ng baby bus, papunta ng SM Bacoor. Malas-malasa naman na ako yung nakakita. Partida, wala akong alam sa mga nangyayari, no? Mm. Wala talaga. Mm. So, di umano, yung friend ko, di tatlo kami. Ako, si friend A at si friend B. Okay. Etong jowa ni friend A, medyo malabo na sila. On the rocks. Nung ando na kami sa may Jollibee, biglang may tumabi sa akin na parang, Oy! Kasi ano siya, childhood friend ko. Mm. Pakala natin yung babae na parang si baby girl. Okay, sige. Tapos si baby boy. Okay. Hindi ko kilala yung baby boy ni friend A ko. Dahil childhood friend ko si baby girl, natural, babatiin ko. Hoy, Mm. baby girl, kamusta ka na? Long time no see. Okay. So, pasakay sila ng baby bus. So, wala akong kaalam-alam. Sa Gulat. likod ko pala, yung friend A ko, ang kasamang baby boy ni baby girl, ay baby boy niya. Okay. Yeah. So, sumakay sa baby bus, ay putya, baby bus, baby boy, baby girl. I know. Oo. So, sumakay sa bus. Siguro, dapat naman hindi kami sasakay sa bus na yun, dahil nakita ng friend ko, hoy, kayo yung mga taksil, kasama ni baby boy ko, si baby girl. So, Yeah. huli kayo. Mm. May baon sila. Magche-check-in. Okay. Ala, ang sumunod na eksena, maniwala ka, parang sa pelikula. Alam mo yung eksena, parang sabi, ano nangyayari? Ano nangyayari? Kasi bigla Hindi mo kami alam. sumakay. Oo, bigla kami sumakay ng Sinundan bus. yun. Ako tayo sasakay. Basta, sumakay ka, guy. Kung gano'n ang tono ng kaibigan mo, sasakay ka. Mm. Sakay. Sabi niya, saglit, tatabi ako, dito ako sa harap. Ha? Okay, sige, sige. So, ibig sabihin, kasi sumakay na yung para umiwas. Ang ginawa ng friend ko, hindi kayo makakaiwas. Sasakay ako mismo sa mismong sinakyan ninyo. At ang ginawa pa niya, yung Tumabi. tapatan, Yeah. tinabihan niya talaga. So, Mm. andito si lalaki, andito si babae sa may bintana. Si friend ko, andito sa may aisle, na Tapat. magiging tapat niya, si boylet niya. Mm. Tapos yung friend B ko na sira rin ulo, andoon naman sa tapos ako, walang kanon, ano nangyayari? Mm. Tapos, yung pala, binulong sa akin ni friend, talong naman yung ha? Si childhood friend ko pala, ang kabit ni baby boy niya? Oh, hindi ko alam kung kanina ako magsusorry tuloy. So anyway, ang natatandaan ko talaga sumunod na eksena noon, at magche-check-in pa kayo ha? Mm. Ba't kayo may baon na pagkain? Mm. Hindi nasagot yung lalaki tsaka yung babae. Parang, alam mo yung eksena nila, parang, shit. Of all the Huli. place, of all time. Huli, balbon! So, ang ginawa nila, doon pagkalagpas ng tulay, ayan na nga, lumabas na nga ang tulay ng pinaglabanan sa Binakayan. Pagkababa ng tulay, bumaba na rin yung si Bebe Girl Dalawa. at si Bebe. At umiiwas. Siyempre, ang friend ko na ipinanganak yatang warrior, Mm. Sinundan. at mga ilang hakbang pa lang, sabi sila, doon ako nakakita na ang kamay hindi natanggal sa bumbunan. Awang-awa ako doon sa friend ko. Pero yung awa ko, hindi pwedeng ganun katindi kasi friend ko rin yung isa. Correct. So, Mm. saan ako lulugar? So, ang nangyayari is, hawak ni friend B ko, si friend A, hawak ni baby boy, yung si baby girl, Baby girl. kasi nga inaawat, oo. So, ako, hindi ko talaga alam saan pupunta. Sino ang kakampihan mo at sino ang anuhan mo, hahawakan. Pa rin ako I'm still in awe. Mm. Hindi mo alam nangyayari. Kasi hindi ako na-briefing ng ayos. Kung hindi ko siya binati, malamang hindi sila nagkita. Correct. Oo. Wala na. Ang sakit-sakit nung kasi parang, syempre, as in sinabunutan talaga niya. Kulang na lang matanggal lang anit nung isa. Anit. As in,
Tapos pinagtatadyakan niya pa yung babae. Tapos parang, alam mo, kahit ang nakikita kong nasasaktan is yung babae, si Bebe Girl. Pero yung bigat nung kada salita nung friend ko, parang, apakawalang hiya ninyo. Paano mo nagawa sa akin to? Paano kung buntis ako? Parang gumanon. Parang, yung pain ni ang nararamdaman ko, sobrang ramdam na ramdam ko. Sa Mm. kanya, physical eh. Pero nasa iyo kasi yung Mm. lalaki niya. Correct. Pero yung pain na nakita ko pa, na ito yung umagaw sa lalaki, na pinalano ko ng yung buhay ko. It must be love. Yung babae, ikakasal na. Oo. In a way, na in love talaga siya dito sa sa baby boy na bago. Yun yung irony, kapag alam mong mahal ka ng tao, parang minsan masyado ka ng kampante at sigurado ka, parang somehow naboboring ka, or maybe you want something else, tapos may isang lalaki na magpapakita sa ng ibang mundo na yon, Mm. adventure, ibang klase ng relasyon. Sabi niya, oy, samahan mo ko, pupuntahan natin si ganito, ganoon. Okay, so ako naman, dahil ako'y kaibigan, sinamahan ko kasi awang-awa rin naman ako sa tropa ko. Sobrang hirap na hirap. Yung pa napansin ko sa mga lalaki, no? Gusto nila talaga yung hinahabol nila ang babae. Samantalang nasa kanila naman ang susi, nasaksihan ko kung paano sila humagulgol kasi yung babae, mahal niya tong friend ko, pero ikakasal na siya sa iba at hindi na siya makakahindi. Ang kana ang pinag-uusapan. Correct. Pamilya na ang labanan eh, no? On. Ito namang friend ko na mala superhero, sabi pa niya, maglalagay nga ako ng bomba sa simbahan. Ano ka? Alam mo yung pelikula, yung serye noon nila, Jericho, si Mm. Amor Powers. Maging sino ka, ay Pero, pangako ah, sa'yo. pangako sa, parang gano'n ang eksena. As in, sobrang nakita ko yung iyakan nilang dalawa. Awang-awa ako talaga. As in. Kumbaga parang, yun yung mukha ng pag-ibig na malungkot kasi nakikita mo yung dalawang na nagmamahalan pero hindi na Nagmamahalan. Oo. Hindi ko makakalimutan yung gabi na yon at saka yung nakita kong emosyon, sobrang genuine nung emosyon na yon. Nalulungkot lang ako. Pero at least alam ko naman na sa panahon kasi ngayon, na-realize nila talaga, buti hindi sila naging sila. No? Maayos naman ang mga Mas buhay nila. masaya at maayos ang buhay. Oo. So, yun yung mga isa sa mga marurupok na bahagi ng buhay natin, ng kabataan natin, na kung ano talaga yung, alam mo, feeling mo yun na dapat, parang, no, ikaw talaga, mamamatay ako pag hindi ikaw naging asawa ko, naging jowa ko. Pero, pag ngayon tinitingnan natin, natatawa na lang ako. Kahit ako naman, di ba, lalayo pa ba ako? Alam nga, mailaglag ko ng mga tropa ko. Noon, di ba, parang suicidal din ako, no? Parang, iniwan ako, gano'n, gano'n. Ngayon? Oh, no. No. Parang, talagang dadaan lang talaga sa buhay natin. Pero syempre, lahat tayo may mga kwentong pag-ibig mula sa magulang, sa mga kaibigan. Ngayon, na medyo malalaki na tayo at matatanda na rin, iba na ngayon talaga ang meaning ng pag-ibig sa atin, ano? Isang Mm. mapagpalayang pag-ibig ang alam na lang natin. Kung hindi ka na mahal, let them go. Di ba? Kung hindi ka naman nasusuklian sa pagmamahal mo, wag kang manatili dyan kasi hindi mo deserve yan. Marami pa ring may experience tayo kasi hindi pa naman tayo ganong katanda, 'di ba? Ibig sabihin, may mga mapagdadaanan pa rin naman tayo na pwedeng mangyari, hindi natin alam, 'di ba? Sa buhay mag-asawa o sa buhay may mag-partner. Kumbaga, ano lang, natututunan pa rin natin or marami pa rin tayong natututunan sa buhay habang tumatagal, habang nag-iedad tayo. Kasi tulad ko sa buhay may asawa, 'di ba? Hindi nga laging masaya, hindi laging puro problema naman. Pero kasi laging iisipin na kung totoong mahal mo yung tao, yun nga, pangatawanan mo, panindigan mo. Kumbaga, magdesisyon ka na naaayon sa kung ano talaga yung nararamdaman mo, hindi dahil sa gusto mo lang. Tama nga si Mama Emo, kumbaga, wag tayo padalos-dalos, hindi naman biro ang ma-in love, hindi rin naman biro ang mag-asawa o pumasok sa relasyon, di ba? Kailangan handa ka lang. Love Palagi. is beautiful. Pero syempre, hindi lang, pag sinabing love, hindi lang naman panay love lang ang kailangan. Kailangan din ng effort doon. Patience, understanding, trust, communication. Importante yung mga yun eh. Hindi lang panay love. And it takes two para mag-last yung love na yun. Hindi lang ikaw, it's a two-way doon sa partner mo.
swerte ka kung syempre makakatagpo ka ng mabait na partner or yung compatible kayo, sa gaya nung pareho kayo ng direction or may plano sa buhay. Yun, yung respect din, importante. Tsaka yung trust. Kasi kapag wala to, hindi maglalast yung love eh. And yung trust naman, hindi siya nabibuild overnight. It's over time. Hindi naman nakakatakot. Syempre, part ng heartache, lahat na emotion. And okay lang yun, natural lang yun. Kasi without those hardship at kung talagang mahal nyo yung isa't isa, ipaglalaban nyo at ipaglaban. Kasi love wins, di ba? Sabi nga nila. Provided na worth it yung pinaglalaban mo, hindi lang yung dahil sa selfish ka or yun lang yung gusto mo. Pero dapat deserve din naman ng taong yun, yung kung ipaglalaban mo siya. It's a choice din, yung love. Kasi minsan yung feelings, nagbabago talaga yan eh. Pero kung real love talaga siya, and you choose na itong taon to na pinaglaban mo, siya yung talagang person na gusto mo at makasama ka buong buhay. During times na masaya or yung low, piliin mo pa rin yung taong mahal mo. Kasi yun yung papaligaya sa'yo. So, Love is a beautiful thing. Ate Cha, Uy! di bagay. Ako, masasabi ko, kung boyfriend, girlfriend pa lang, o nandun pa kayo sa stage na hindi pa naman kayo talaga legally committed sa isa't isa, open your eyes. Let's not be blinded kung ano yung nasa harapan mo ngayon porke in love tayo. Kasi marami dyan, marami mga kabataan na porket in love sila, nakakalimutan nilang tingnan kung ano yung dapat nakikita nila sa isang tao. Kasi nga in love sila. Kahit na sabi mong in love ka, tingnan mo pa rin. Kasi syempre, habang boyfriend, girlfriend, it's your time to look for red flags kung meron man. Kasi at least hindi ka pa legally committed dun sa tao. Sabihin mo man na wala kayong plano talaga magpakasal at maging boyfriend, girlfriend na lang forever. Pero ang point kasi is makakasama nyo siya habang buhay. Kung ayaw nyo man magpakasal, forever mo siya kasama. So, eto yung future mo na makakasama. So, i-assess mo habang boyfriend at girlfriend pa lang kayo. Second is, kahit boyfriend, girlfriend pa lang kayo at nakikita mo na feeling ko naman, kaya naman niya akong buhayin, establish yourself. Kasi hindi pwede na plano niya lang yung natutupad, yung plano mo, naiiwan kasi nga in love ka lang. Ito yung sasabi ko before na, ano yung mai offer mo sa table once na, for example, magsisettle na kayo. Hindi ko sinasabi na pera or monetary kung ano man yung meron ka, but ano yung establish mo sa sarili mo? Kaya mo ba mag-establish ng pamilya? Ano bang ma-offer mo? For example, ikaw yung nasa bahay. Anong ma-offer mo sa relationship? Importante na establish yung sarili mo muna bago mo hanapin sa ibang tao na, gusto ko kasi ganito eh. Gusto ko sa mapapangasawa ganito. So, ang dami mong hinihingi, pero ikaw mismo, hindi mo naman establish yung sarili mo. Dadating yung point, ibabalik sa'yo lahat yan. Na bigla mo, doon lalabas kasi minsan nag-self-pity ka. Kasi wala kang nagawa para sa sarili mo eh. Ang lahat lang parang pakabig ka lang eh. Yun lang nangyayari eh. So, you need to establish yourself first sa mga mag-asawa. Kasi ang dami na talagang lumalabas ng mga cheating, yung mga merong third party. Titingnan lang natin, yung asawa lang natin. Kung merong mali, wag tayong maghanap ng iba para makausap. Yung asawa lang natin o yung kung sino lang yung partner natin sa buhay, kayo lang dapat talaga ang magsosolve yan. Kung merong hindi na pagkakaunawan, kayong dalawa lang. Walang kasamang best friend, walang kasamang 224, kung ano man yan. Hindi sila eh. So parang ang laging titingnan nyo kung sino yung nasa tabi nyo muna, hindi yung ibang tao. Kasi doon na magsasaya, talagang lumalayo at lumalayo kayo. Hanggat ang hinahanap nyo na mapagsasabihan ng sama ng loob, ibang tao ang gusto niyo makasama na sa ganito ibang tao, then talagang magkakaroon ng ng lamat yung relationship. Ako against talaga doon sa meron ka pang bukod sa asawa mo, meron ka pa or bukod sa partner mo, meron ka pang best friend na halos pantay ng relationship mo doon sa asawa, sa partner at asawa mo. Against ako doon because kasi nga dapat kung may partner ka, may asawa ka, dapat siya yung best friend mo. Sa lahat ng desisyon mo sa buhay, siya yung sasabihin mo. Kung merong masaya, siya yung pagsisharean mo. Kung merong lungkot, siya yung dadamay sa'yo. Hindi yung ibang tao. Pwede nyo sabihin sa iba, pero kayo ang number one. Kayo pa rin lagi ang magkakonektado. Importante, pareho, boyfriend, girlfriend, mag-asawa, mag-partner. Importante talaga na yung communication din sa isa't isa.
na hindi natin pinagpapabukas kasi nga kung ano yung feeling natin nasasaktan na tayo. Yung kanina, minention natin kanina yun na feeling natin pala yung paghampas-hampas na na-offend na pala tayo na nasasaktan na tayo. Sabihin agad natin kasi wag nating antayin na tayo napupuno na kung kailan lang natin siya i-out. That's our love for ourselves, that's our love for our partner, that's our love for the relationship that Ano we galing sa have. akin to? Balik tayo sa Biblia. Kung ano ba talaga ibig sabihin ng love. Corinthians 1:13:4-8. Love is patient and kind. Yep. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Diba? Pero ang sumatotal talaga nun, kung dito ibabase talaga ang pag-ibig, nasa anumang kayong shape or age ng love, mapa LGBT yan, mapa asawa, matanda, LDR, yung agwat, anything na may yung dalawang tao na nag-commit, they deserve the truth. So ako naman, ang isisentro ko dyan, yung halimbawa, bago kayo magjowa, tapos yung babae, malimit to bigay na bigay, tapos si lalaki parang feeling niya, parang yun lang ba yung effort mo? Itanong mo rin yung lalaki kasi, baka sa kanya kasi yun na yung maximum level ng love para sa kanya. Samantala yung babae, di ba, haggard na kakaano ng bigay ng love, parang sa kanya, nakukulangan siya sa effort ng lalaki. Naalala ko yung sabi talaga ni John Lloyd paano mo sasabing hindi kita minahal? Baka kasi masyado yung expectation mo. Di ba? Kung sa akin, ito na yung pinaka-meaning ng love ko. Baka hindi lang tayo sabay. Gaya ng intensity kung paano ka magmahal. Kaya parang nakulangan ka sa binigay ko. Kaya hindi sila nag-work out. But again, ang pag-ibig, kasama lagi niyan, ang respeto, at saka yung pagmamahal sa sarili. Ayan, bumalik na naman tayo sa self-love. So sa lahat ng nagmamahal dyan, congratulations na meron ko yung tinatawag na amore, my baby boy, my baby girl, baby time. Congratulations. Kayo ay meron kayong significant someone. 'Di ba? At least na nakakaano nyo. Pero para naman doon sa mga nanghihiram, lagyan nyo ng hangganan dahil hindi nyo deserve ang pangalawa lamang. 'Di ba? Kung sa palagay nyo naman is hindi na talaga tama at nakakapanakit na kayo, itigil na natin. Ibalik nyo na sila sa kanilang mga may-ari. And sa lahat ng mga Pilipino at sa kung saan mang dako ng Pilipinas at ng buong mundo, let's always love. Parang kahit kanino pa sa aso, sa kalikasan, sa Panginoon, sa pamilya, lagi tayong magkaroon ng pagmamahal. And of course, sa sarili. And so, we say thank you. And again, we will see you again next time for the next episode of the Lilac Lounge Podcast. Bye! Parang sine